sobrang hina, siya ay bumagsak sa sahig. Ipinatawag niya ang pinakamagagaling na manggagamot sa kahanan. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakaalam ng lunas sa kanyang karamdaman. Naku, tila hindi ko po kaya gamutin ang iyong pakiramdam. Wala na po akong alam na lunas pa ikay gumaling. Patawad. Isang araw, habang nagbabasa si Haring Fernando, nalaman niya ang tungkol sa lunas sa kanyang sakit. Tinawag niya ang kanyang tatlong anak. Mga anak, nakahanap ako ng lunas sa aking karamdaman. Salamat po sa Diyos. Salamat na may lunas na kayo. Ipinagdarasal po namin ang inyong pagaling Ama. Ano pong lunas ang inyong natutunan? Kailangan natin mahuli ang iyong adarang sa bundok Tabor, sa punong Piedras Blancas. Kaya pipiliin ko ikaw, Don Pedro, upang hanapin ito. Kaya tanggap ko po ang misyon ito. Hindi ko po kayo bibigay na mga. Araw sa usok at pagkasal. Dahil sa pagod, umagsak ang kanyang kabayo at nagpatuloy na lamang siya sa paglalakbay.
sa paghanap ng ibong Adarna. Kung gayon po, tinatanggap ko ng isang bunga. Hindi ko po kayo bibigyan naman. Nagbalik siya ng ilang araw sa bundok at kapatagan. Sa sobrang pagod, bumagsak ang kanyang paa at nagkampo siya sa kabubatan. Ibang pagkain po sa inyo. Ano kung makuha mo lang ng napakaganda? Salamat po. Hindi ko po babawi ang binigay niyo. Salamat. Ilang oras pa bago niya matuntun ang punong hinahanap. May magandang erita niyo rin sa akin kung ano ang dito kung magkaroon ka. Ang ibang madami, ano ang sasabihin ng iyong mga napatutin ito sa ating gabi? Kung kami ang apaarin mo sa pangalan mo, pagkita sa rin si Gito sa taas at Iisip ko ang lahat at gumaling ang aking ama. Ito kay Mati. Nang nakarating na si Don Juan sa Verdes Platas, sinunod niya ang ipinayo ng matandang ermitano. Dito na ang ibon. Ngayon na sa akin ang ibon, panahon ang iligtas sa aking mga kapatid. Ngayong tubig na pinakahanap kong ibon sa dalawang bato. Maghanda kayo sapagkat na uuwi na. Mag-ingat kayo. Paalam. Hanggang sa muli. Pagdating sa kahalan, nagkakaroon sina Don Pedro at Don Diego na agawin ng ibong Adarna kay Don Juan. Diyan ka lang, babalik kami. Kunin na rin ang ibong Adarna para tayo ang gantipalaan ng mga. Pero lahat naman tayo dapat ganti palaan. Isa lang dapat ng panalo. Tumigil kayo. Nakasakit. Akala ko magtulong na tayo. Dapat tulong pa sa pagkakanan. Nakakamuha kami yun. Don Pedro at Don Diego. Nagulat si Haring Fernando sa pagkawala ni Don Juan at sa kalagayan ng ibong Adarna. Kayong dalawa, nakauwi na. Saan si Don Juan? Hindi namin alam pero nakuha na namin ang ibang anak. Ngunit ang tinignan ni Haring Fernando ang ibong Adarna, siya'y nalungkot, tila napinsala, at hindi na kasing ganda ng inaasahan. Ano nangyari sa iyo? Bakit ganun iyan? Naaalala ang kanyang paglalakbay. Kaya sa
ka dahil sa hindi na dulo. Sinadya na nabubog sa pagdating dito. Ang itsura ko'y mapangit, kaya hindi magamot ang sakit. Pagdating na dito niliwat, ang sakit na nadulo ay nawala na. Ay nahayag. Habang kumakanta ang iyong agama, unti-unting tumalim si Haring Fernando mula sa kanyang karamdaman. Ngunit nang nalaman ang katotohanan tungkol sa pananakit ng kanyang mga anak kay Don Juan, nagalit si Haring Fernando. Don Pedro, Don Diego, ano ba na sinaktanan ng ang sarili ng kapatid? Ama, kami po. Tumahimik dahil sa inyong ingit at kasamaan, palalayasin ko kayo sa kaharian. Ama, huwag po. Alam po sila pa rin ang aking mga kapatid. Kaya nyo magpakita ng kawalan sila. Napakabuti ang iyong puso, Don Juan. Kung kaya mong magpatawad, sino ako upang tumanggi? Dahil sa kabutihan ni Don Juan, hindi pinalayas ng hari sina Don Pedro at Don Diego. Ngunit nanatili sa kanilang puso ang kahihiyan at muling nabuo ang masamang plano. Wala daw ulo ang mapapagsak si Don Juan. Bakit? Dalawang beses niya na tayo niligtas. Kapatid natin siya. Siya palagi ang paborito ng ama. At mayroon tayo naman ng mga ibabaw. Baka tama ka. Magaling, ganyan na kapatid na kilala mo. Tahimik na nag-usap ang mga kapatid at habang natutulog si Don Juan, isinakatuparan nila ang kanilang plano bago lumapit sa trono upang kausapin ang hari. Habang natutulog si Don Juan, inilabas nila Don Pedro at Don Diego ang ibong Adarna mula sa kaula at pumunta kay Haring Fernando upang magsinungaling. Ama, tingnan nyo. Si Don Juan na nagpawala sa ibong Adarna. Opo, Ama. Siya ang nagbukas ng hawla at wala na ito ngayon. Ano? Don Juan? Bakit niya ginawa iyon? Ama, hindi ko po siya pinalaya. Tumahimik ka! Nakita ko ang bakanting hawla at sinabi ng iyong mga kapatid ang katotohanan. Sila po ay nagsisinungaling, Ama. Hindi na sapat ang iyong paliwanag. Dahil sa ginawa mo, aalis ka sa pastilyo at hindi ka uwi hanggat hindi mo napatunayan ang sarili mo. Dahil sa paniniwala sa kasinungalingan ng kanyang mga kapatid, pinaalis si Don Juan, puspos ng lungkot at pagkabigla.
ipinamana niya sa kanya na tuklasin ang lugar. Sa loob ng kastilyo, nagtipon ang pamilya. Ang hari ay reyna, ay puno ng pangamba, habang ang mga prinsipe ay nag-uulat ng kanilang nagawa. Mga anak, natagpuan niyo si Don Juan? Tinignan namin ng malang kapatid, ngunit wala pa rin siya. Juan, aking anak, nasaan ka na kaya? Nakakita kami ng pulot at niligtas namin ang dalawang prinsesa. Bilang kapatid, inaatasan ko si Doña Leonora para sa akin at si Doña Juan ang para kay Diego. Mahal na hari, ipagpaliban mo sana ang aming kasal ni Don Pedro sa 7 taon. Ito po ang aking panata. Iginakdalang ko ang iyong panata. Ang iyong kasal ay pagdiriban. Ngunit ikaw, Don Juana, maghanap ka sa ikasyam na araw para kay Don Diego. Iniisip si Don Juan. Aking hanggang siya ay muli lumakas. Tinonto ng lobo si Don Juan, hinamot ang kanyang sukat, at muling nagbalik ang lakas ng prinsipe. Pagod, ngunit determinado. Humiga si Don Juan sa ilalim ng puno, biglang bumaba ang ibong Adarna at nagsalita. Juan, nais mo matagpuan ang iyong hinakaan. Ako, ano ang puso mo? Tara, dadalhin na kita sa pagkakas. Lumaki ang ibong Adarna at inalok kay Don Juan ang malingan nito upang siya'y dalhin sa tulong ng ibong Adarna. Narating ni Don Juan ang kahariang Cristalinos. Sa unang pagkakita kay Don
nagsasaya ang Berbanya, may isang puso ang nagdadalamhati. Dumating si Doña Maria sa palasyo upang ipaalala kay Don Juan ang kanilang pagmamahal. Maligayang pagdating, Emperatriz. Anong may paglilingkod namin sa inyo? Sa bus, tila nasasaktan si Don Juan hanggang sa biglang bumalik ang alaala niya kay Maria. Napawi ang sumpa ni Haring Salerno. At dito pa pananampalan ako ng Naging payapa ang Berbanya sa pamumuno ni Don Pedro. Si Don Juan at Doña Maria ay namuhay ng masaya sa Kristalinos at doon nagtatapos ang makulay na buhay ng tatlong magkakapatid. Bigyan natin ay isang masigabong palakpakan ang Imo Madarna sa direksyon ni Jaime Francisco, Catalina Revilla, Christine Capistrano, Richie Go, na pinagtidahan ni na Ang mamamahal nilang Ginoo ng ating salaysay, si Don Juan Inigo, si Don Pedro Renz, at si Don Diego Zac.
Timothy, Daniela, Pia, Hannah, Misha, at Sophie. Ang ating tech team, Hailey, at ang ating scriptwriter, Candice, at ang ating mga directors, Richie, Kirsten, Kat. At higit sa lahat, ang inyong mapagkumbakang lingkod ng salaysay. Ang tinig na gumabay sa inyo sa bawat yugto ng ating kwento. Ang inyong takapagsalaysay, ako po si Izzy. Isang magulay at kamanghamang simula. Tungalay kong arana para sa dalagang walang kasing ganda. Amoy rosas ang nalimuyak kung nanaisin ng tadhanang mapalin lang. Di hahayaan mawala pa tong liham na umaasang mata mong makabasa. Handang gawin lahat, maging pamilya'y ikaw na yan ang nakadama ng wagas na pagkamangha. Hiling ka lang naman na tayo na sana dalawa, siyang huli at hanggang isa. Papatunayan ang unang pag-ibig ay di mawawalan. Nakailang tula na, ba't tila di napupunan ang tangi ko